Si Kai Soto kaya ang missing piece ng Gilas Pilipinas? Tara, pag-usapan natin. Ngunit bago ang lahat, pa-subscribe naman para updated ka sa ating muntin channel. Marami ang nagsasabing overrated si Kai Soto. Pero paano kung mismong numero ang magsasabi ng katotohanan? Base sa inilabas na numero ng ESPN Philippines, kapag naglalaro si Kai para sa Gilas, halos lahat ng aspeto ng laro ay umaangat. Hindi lang sa scoring, kundi pati sa depensa, rebounding at ball movement. Tingnan natin ang data. Unahin natin ang pinaka-importanting sukatan ng panalo. Sa 6 na laro na kasama si Kai Soto, may record ang Gilas na 5 wins at 1 loss. Pero sa 14 na laro na wala siya, bumagsak ito sa 4 wins at 10 talo. Malinaw na mas mataas ang winning percentage kapag nasa lineup si Kai Soto, na tumikada ng 83.3% winning rate. Kapag nandyan si Kai, diba sobrang taas ng tsansa na manalo? Ngayon naman, tingnan natin ang opensa. Kapag may Kai Soto, umaabot sa 94.8 points per game ang Gilas. Pero kapag wala siya, bumababa ito sa 76.6 points per game, mahigit 18 points ang diferensya. Diba kung ating titingnan, dahil ito sa presensya ni Kai sa ilalim na nagbubukas ng espasyo para sa mga kakampi. Napipilitan ng depensa na bantayan siya, kaya mas maraming open shots at mas gumaganda ang galaw ng bola. Sa depensa naman, mas lalo pang kapansin-pansin ang epekto ni Kai. Kapag naglalaro si Kai, 72.7 points lamang ang naipupuntos ng kalaban. Pero kapag wala siya, tumataas ito ng 81.7 points. Ibang-iba talaga kahit pa may AJ Edo tayo, QMB, pero ibang klaseng depensa talaga ang mabibigay ng Gilas kapag ka nandyan si Kai. Ibig sabihin, halos 9 points ang nababawas sa scoring ng kalaban dahil sa kanyang rim protection at haba sa ilalim. Sa rebounding naman, mas dominante rin ang Gilas. 48.3 rebounds kada laro kapag may Kai Soto, kumpara sa 44.3 kapag wala siya. Mas maraming rebound, mas maraming possessions, at mas kaunting second chance points para sa kalaban. At ang isang pinaka-interesting na numero ay ang assist. Kapag kasama si Kai sa loob, umaabot sa 25.8 assist ang Gilas. Kapag wala siya, nasa 18.7 assist lang. Ibig sabihin, ipinapakita lang nito na mas maganda ang ball movement at mas madali ang paggawa ng open shots kapag nasa loob siya. Kaya nga, napaka-effective ng triangle offense si Coach Tim kapag ka nandyan si Kai kumpara nila Junmar Fajardo at AJ Edo. Pero tandaan natin na hindi ibig sabihin nito na si Kai lang ang dahilan ng lahat ng panalo. Team sports pa rin ang basketball. Malaki rin ang epekto ng coaching, kalidad ng kalaban, at presensya ng iba pang key players. Ikaw, Karimline, sangayon ka ba na dapat nandyan si Kai sa Gilas? I-comment mo yan at babasahin natin isa-isa.